Ilang dating senador pabor sa pagsisimula ng impeachment trial versus BP Sara Duterte bago ipasa sa 20th Congress. Ibabalita yan ni Madeline Villar Moratillo. Niniwala ang ilang dating senador na dapat simulan muna ng kasalukuyang Senado ang proseso ng impeachment bago ito ipasa sa 20th Congress. Sa pananaw ni dating Senate President Tito Soto, pwede naman sanang magsagawa na ng committee hearings ang kasalukuyang Senado sa impeachment kahit naka-break ang sesyon. I think if they referred it to the body during the time that they received the transmittal, they could have conducted hearings by the Committee on Rules during the break. And they could have convened if they wanted to by June 2. Or even, I don't know, even before, if they convened themselves as an impeachment court. Of course, this is my opinion. Hindi pinangalanan ni Soto, pero may mga nakausap umano siyang senador na naniniwalang pwede nang simula ng Senado ang pagdinig. Kasing narinig ko, nasabi ng iba, the 7 senators are re-electionists and they will be campaigning. What more better campaign is to be in television every day in the impeachment court? Walang tatalo dun. Parang telenovela yun. Panonoorin ng buong Pilipinas yun eh. Sabi ni dating Senator Panfilo Lacson, isang seryoso at mahirap na trabaho ang pag-upo sa impeachment court. Pero tiniyak niya na paghahandaan ito sakaling pala rin siya sa Senado. Kasi sabi mo nga hard and serious issue kasi matatanggal sa pwesto yung isang elected official or appointed in the case of Chief Justice Corona. Kaya nga kukunti lamang yung impeachable officials kasi nga binabalyo yung kanilang posisyon at sila may impeach at ang kamay nila at ang kanilang fate, kanilang magiging kapalaran nakataya sa 16, at least 16 senators or 2/3. No? So, kailangan mag-prepare kami lahat dahil ina-assume namin lahat na mananalo kami. Dapat ngayon pa lang, medyo nag-prepare kami, mag-brush up kami sa constitutional duty namin bilang impeachment mga senator judges. Sina Soto at Lacson ay dating naupo bilang hukom sa impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona. Tiniyak rin ng senatoriable na si Congressman Erwin Tulfo na magiging mabusisi siya sakaling palaring makarating sa Senado at maupo sa impeachment court. Yung nag-accuse, we need to see documents of course. Ano ba ang basehan mo? Bakit mo sinasabi na kailangan tanggalin itong tao na ito? Kasi ganito ang kaso. Saan ang ebidensya? Show me. And then, pagdating sa process, sa defense, inaakusahan ka, what do you do? Can you present to me something na you are not guilty, na hindi ka guilty? Kasi mahirap din naman because they're saying, sasabihin ng defense, kalaban namin yung grupo na yun eh. Apila naman ni dating Senator Manny Pacquiao, wag sana itong mahaluan ng negatibong interpretasyon. Sana wag naman haluan ng, ang akin pakiusap sa sambayan ng Pilipino, wag haluan ng masamang interpretation yung pag-process ng constitution natin, ng batas natin. Kasi natural lamang na sinabit ng Congress sa Senate at yung Senate naman ang magre-review lahat ng mga inapprove ng Congress. Sa tingin ko, kasi dito parang ang Congress, parang sila yung mga piskalya na nagbabalidate kung ano yung kaso, kung merit ba itong kaso o wala, may ebidensya ba o wala. Pero sabi ni Senator Francis Tolentino, baka dalhin rin ang issue sa Korte Suprema. Baka meron na naman mag-question ito sa Supreme Court kung yung 20th Congress ay may jurisdiction or whether the jurisdiction is vested solely with the 19th Congress since the complaint was filed during the 19th Congress and the prosecutors were constituted under the 19th Congress. So, siguro baka meron na naman magtanong yan sa Supreme Court. It's a case that is perhaps in a few weeks' time would be ripe for adjudication. So, this is a legal question. Hintayin natin itong sunod-sunod na mga Supreme Court cases na matapos at madesisyonan. So, but yung question mo,
kung handa, ganun pa rin naman yung sagot ng lahat dapat to be impartial, neutral, and objective when approaching a case such as this, which is very important.